Samantala, buong bayan iisa lang ang tanong ngayon, where did she go? Ha! Lahat nga tayo parang napapahanap na, di ba? Kaya ito, pati si ating food explorer, Chef JR, nakihanap na rin. Naman at ang good news, nahanap niya na raw ang hinahanap nating lahat. Chef, paki-reveal naman, saan mo naman siya nahanap? Oh, sino ba yung, asan ba yung si Go? Ha, Go? Ang saya! Hi ladies! Ito, the search is over. Nahanap na natin. Ayan mga kapuso. Nahanap na natin ang ating hinahanap-hanap na pugo dito nga sa Pugo Farm sa Pandi, Bulacan, kung saan nakikita ninyo 12,000 quail birds lang naman yung nandito. At syempre, kailangan, we need to know everything about ang ating hinahanap-hanap na pugo. Kailangan makausap natin yung expert. At ito very competent ito kasi laking farm talaga to. At saka, agriculture graduate, mga kapuso, makakasama natin si Sir Denrick Alcaraz. Morning, Chef. Ang owner. Ayan, sir. 12,000 quail birds. Yes. Pag ganyan po karami, gano'n naman po karaming itlog ng pugo ang na-harvest natin? Normally, Chef, mga 85 to 90% daily egg production. So, mga 10 to 11,000. Dami nun, sir. Mga ilang trays yun? Mga Daan-daan. 100,000 na tray. Ayan, ang dami nun. Per week. Per day. Per day yun. per day. Grabe, ang dami nun. Tapos, sir, curious lang po ako. For quail eggs, para dumating sila sa point na makaka-harvest ka na ng mga pugo, Yes. mga itlog ng pugo, Yeah. ilang araw po ang aabutin? Or Normally, mga 35 days old, mag-start na yung mga itlog. From For day 1 year. From day 1, 35 days old, until 1 year. pwede ka na mag-harvest nun? Yes. Normally, sir, sa lifetime ng isang quail bird, mga ilang itlog po na po-produce niya? Per year, mga 200 to 220. Times mo na yan kung ilan yung Yes. pugo mo sa kwan, ano? Yes, Chef. Tapos, eto, sir, may sorting po ba kayong ginagawa? Normally, ang reject lang naman, yung kagaya nito. Yan. Ito, reject ito. may reject din. Yung kulay white, yung walang color, tsaka yung maliliit. Ito, mga kapuso, akala mo itlog ng manok, ano? Yeah. So, wala siyang kulay, hindi siya batik. So, ibig sabihin po nito ay, Reject yan, hindi sinasama. bakit po siya reject? Manipis ang shell niyan eh. Okay. Tsaka yung madumi at saka yung medyo maliit. Okay, so yun yung mga type lang ng sorting. Wala namang sort na ito ng sizes, ano? Wala na kasi one size lang yan. Okay. Sir Denrick, Yeah. itotodo na natin yung ating food adventure kasi nga, nahanap na natin yung main ingredient para dun sa ating dish na gagawin this morning. Gagawa po tayo ng chicken sipo eggs. Kasi pag sinabi po nating sipo eggs, talagang bida dyan yung quail eggs. Hindi nawawala yan eh. Yes, sir. Ito, madalas namin tong iserve nung nasa hotel pa ako kada bagong taon. Pampaswerte nga daw. So, we have here yung ating mainit na pan. Lagay ko lang yung ating mantikilya. Ayan, para tayo magpapausok dito ng Yeah. pantanggal ng masasamang vibes. Sa family, pag gulay, yan talagang normal na ginagawa eh. Sagot ko ang quail egg. Ayan. Yun yung ambag mo. Yes, no? sir. Ayan. Basta kanila gulay, karne, aking quail egg. Okay, so naggisa na tayo ng sibuyas, saka ng bawang. Dahil chicken yung gamit nating Yes. isang protein, ilalagay na rin natin yan. Tapos sir, magkano naman po yung farm gate price ng ating quail eggs? At present, 170 to 180 yung farm gate niya. Okay. Pero sa market, sa palengke, mga 2 pesos to 210. Yung presyo Presyo niya? niya. Okay. Tapos, ang dami nitong quail birds nyo dito, ano? Yes, chef. Tapos, medyo sensitive lang sila. Sir, tuwing kailan nyo po ba sila hina-harvest? 8 p.m. 8 p.m. Normally, nangingitlog sila from 2 to 8 p.m. Okay. So, yun yung critical na time. Yes, chef. Nabagit mo yung protein, chef. Ito ang number 1 source of protein. Maganda Quail yan, egg. ano? Yes. So, sa pagkakaalam po namin, talagang yung kasabihan kasi nila na mas makolesterol siya or masama siya sa Yes. diet. Well, ako po bilang parent, talagang lagi kong pinapakain to sa anak ko. Pagdating sa cholesterol ng pag-uusapan, I think, doktor na rin nagsabi, good cholesterol naman. Yes. Ayan. So, ginisa na natin yung ating iba pang ingredients. May mga mixed vegetables tayo dyan. May ham din tayo. Naglagay ako ng cream of mushroom, pero pwede rin kayong gumamit lang ng cream, all-purpose cream lang. And of course, yung ating bidang-bidang pugo. Sa Quezon, pag ang pansit, walang quail egg, hindi special eh. Ay, oo naman. Hindi, tsaka for culinary side kasi, Sir Denrick, maganda rin kasi siyang parang pinaka-garnish eh. Yeah. Ayan, oh. So, So, that yan. make the dish special eh. Oo nga po. So, pakukuluin lang natin to or i-blend lang natin yung lasa niya for about 2 to 3 minutes. Pwede na. Ito na po yung kalalabasan yan, mga kapuso. Oh. Ready na ang ating chicken sipo eggs. Care of
Sir Denrick at ang kanyang Pugo Farm dito nga sa Pandi, Bulacan, mga kapuso. Ito, hindi nyo na kailangan maghanap pa ng mga malulupit at talaga namang solid na food adventure. Tutok lang lagi sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit! Alright, ang hinahanap ng sambayanan, natagpuan na namin sa isang Pugo Farm. Chef JR, nandun kasama pa rin nga ang mga legit na lumaki sa farm ng mga pugo. Hi, Chef! Go, go, go! Nasa pag-harvest sa mga itlog ng pugo. Hi, Shaira! Eto na! Yes! Dear, nahanap na natin. Eto na nga, hindi na nagtago. Andito. Kitang-kita natin yung ating mga pugo dito nga sa Pandi, Bulacan kung saan kanina nakakwentuhan natin si Sir Denrick na meron siyang 12,000 dito na quail birds na nakakapag-produce lang naman ng at least 10,000 eggs per day. Eh, sa mga nalaman natin, may mga reject din pala sa itlog na ito. Kagaya nito nakikita natin, mukha siyang itlog ng manok, parang walang batik-batik. So sa kanila, reject yan. Ibig sabihin daw, sabi ni Sir Denrick, hindi na process or hindi siya nag-mature ng maayos. Manipis daw yung shell niyan. Tapos, ito makikita nyo mga kapuso, very important po nating malaman na yung farm gate price po nila dito is at least 170 pesos per 100 pieces. Kaya ayan, more about Pugo. Mga kapuso, sa mga food adventure na hindi kayo pagtataguan, dito lang yan sa Unang Hirit.